Honda ADV Road Sync ilalabas po sa Indonesia mga bossing. Grabe oh. Bagong upgrade na naman ng Honda. Kung mapapansin nyo, pupunta kayo sa website ng Honda Astra sa Indonesia. Makikita nyo mga bagong modelo o bagong picture ng Honda ADV. May mga konting pagkakaiba, minimal changes lang. Pero pag tinignan mo sa isang tininginan, alam mo ADV agad ng Honda yon. Kasi ganyan po yung distinct look ng Honda na ADV. No, ganun pa rin naman yung mga specs. Ang naiba lang talaga dito yung TFT display, 5 inches. Tapos, meron na yung Road Sync na kung saan pwede mong i-connect yung cellphone mo via Bluetooth connection. Yan. Makakita ka ng mga notification, messages, call alert. Tapos, pwede ka rin mag-connect ng cellphone mo para makapagpatugtog ka. May music, di ba? So, saan ka pa? Di ba? Baga sumasabay na rin talaga yung Honda sa Yamaha. Nauna kasi dyan yung Yamaha, yung Y-Connect eh. Pero nakita siguro ng Honda na patok yung mga ganito sa mga kabataan ngayon, nilagyan din nila ng Road Sync. Pero isang kulay lang naman yung may Road Sync, itong kulay SUV brown. Napakadami pa pong kulay na inilabas. Meron pang itim na ABS, merong kulay pula din, tapos puti. Meron ding CBS version dito sa Indonesia, no mga bossing. May color green, may color red, white, tapos yung matte brown. Maganda rin yung matte brown mga bossing. Ikaw, anong trip po bang kulay sa mga yan? So pwede kang mamili, no, habang wala pa. Pag-ipunan mo na to dahil sigurado pag lumapag dito yan, magkakaubusan na naman sa mga kasa to. Baka tumaas na naman yung presyo, di ba? Pero pagdating naman sa specs mga bossing, wala naman pa nag-iba yan. Same 157cc engine, 4 valves, liquid cooled. Nakayang sumipa ng mga around 15 horsepower. Tama ba? 15 horsepower ba ang ano? So correct me if I'm wrong. Mga ganun lang naman naglalaro yan. Pero itong ganitong klaseng motor, pang ano po ito, pang city. Hindi po yan pang adventure, yung pang akit ng mga bundok ha. Hindi po, automatic po ito, mababa ang lokasyon ng makina. Kaya pang city maganda to. 15.8 horsepower pala. So yun, di ba? Pero ang ano naman dito, naka ABS pa rin naman, harap. Sa likod, naka ano pa rin naman po yan. Honda selectable torque control naman po sa likod. Kumbaga pinagpapantay niya yung ikot ng magkabilang gulong. Halimbawa sa harapan, naka-steady ka. Pag ni-revolution mo yung ADV na yan, hindi iikot ang gusto yan kasi nga naka-activate yung HSTC. Pwede mo naman i-on and off yan mga bossing. At isa pa maganda rito sa ano, sa ADV, meron din yung idling stop and start system, no? Nandun pa rin po yung specs na yon. Nakabaso pa rin naman yung kanyang mga shock sa likod na dalawa. Tapos yun nga lang, hindi pa siya naka-inverted. Ganun pa rin siya kagaya ng ngayon. Pero syempre pagka isipin mo kung mag-inverted yan, mas lalong mamahal to. Baka umabot na ng mga 200,000 to. Sa ngayon po kasi ang ADV nasa 166,000 kung hindi ako nagkakamali. So depende po sa kasa na pupuntahan yan. Minsan maabot ng 170k kasama na rehistro saka yung insurance. Pero kung magkakaroon naman ng CBS dito sa atin, mas mura yon kasi wala lang CBS version dito sa atin sa Pilipinas mga bossing no? ABS version lang, saka yung ano, yung parang wala, ABS version lang pala, ano? Tama ba? Meron bang combi brake version ng ano? Parang wala. So walang combi brake version dito sa atin. ABS lang po sa harapan, tapos sa likod naman naka torque control, Honda selectable torque control. So yun lang yung mga major upgrades na nangyari dito sa bagong ilalabas ng Honda. Itong Road Sync connectivity, 5-inch TFT display, na tapos meron siyang ano, parang air passage. So parang nagkaroon siya ng parang maganda yung hulmahan na ganon. Tapos yung mga detalye ng ADV, parang pag tinignan mo siya, hindi siya parang plain na lang talaga na fairings. May mga parang nakadikit na siya ng mga mas lalong naging mas maporma. Kumbaga yung tindig lalo ng ADV 160. Lalo na yung mga nilabas na bagong kulay. Kasi ang gusto natin, kalimitan sa atin, ang gusto natin paglabas sa kasa, yun na talaga yung kulay. Hindi na tayo magpaparepaint Malaking bagay yung naglabas ng bagong kulay ngayon. Pero yung mga kulay na talagang mabenta, kagaya ng puti, pula, itim, andun pa rin naman siya. Kumbaga nalagdagan lang ng matte brown, tapos may green na, diba? Tapos yung SUV brown. Ayan. Siguro presyo nito parang sa PCX. Magkano ba yung PCX na Road Sync? So ganun lang nang idadagdag doon. So kayo na bala, do the computation kung magkano. Pero halaga nagkakahalaga lang ng mga 170
Mga ganun. Boss Motovlog.